Shout out sa lahat ng mga leaders na nakikinig dyan. Ever felt the weight of leadership? Pakiramdam mo parang mag-isa ka lang sa taas, wala kang matanungan, wala kang makausap, napakalungkot minsan. You know what? You don't have to stay this way. Dahil sa video na ito, pag-uusapan po natin the price of becoming a leader. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, shout out lang po sa lahat ng mga successful entrepreneurs and business owners. Kung ikaw nagpapatakbo ka ng kumpanya, CEO ka ng kahit ng mga SME, di ba, o malalaki o maliliit na negosyo, or if not, ikaw isang highly skilled professional, doctor, lawyers, dentist, investment banker, financial consultant, successful content creator and influencer ka. Alam nyo, just like me, minsan ang hirap na walang kausap. Minsan ang hirap na walang mapagtanungan ng iyong ideas. Minsan, di ba, napakahirap talaga. Alam nyo, parati ko nga sinasabi sa sarili ko, sometimes, napakahirap talaga pag ikaw ay mag-isa. That's all about leadership, and that is the price we have to pay. Alam mo, why leadership feels so lonely? Number one, because of isolation. Di ba? Bilang isang pinuno ng isang organisasyon o isang business, di ba, parang ikaw lang minsan nag-iisip eh. Ikaw lahat ang gumagawa. At minsan, kung meron kang gustong tanungan, wala ka naman mapagtanungan. Wala ka naman makausap, at saka sa totoo lang, napakahirap din magtanong minsan sa ibang tao. Because there's always a fear of being judged, o dahil judgmental ang mga tao. Do you agree? Baka sabihin nila na, ay naku, wala ka naman alam eh. Or baka sabihin nila, ba't ka nagre-reklamo? Pinasok mo yan eh. Minsan, ang hirap din talaga na lumapit din sa ibang tao. Pero ang feeling natin na parang nakakaabala tayo sa ibang tao, iba na kanilang priorities, di ba? So in other words, ayaw din nating mang-abala sa ibang tao. Sino po sa inyo nakaka-relate po sa akin? Type relate in the comment section. Daming challenges talaga pag ikaw ay isang leader. Aside from that, alam mo, ang pinakamahirap becoming a leader, the burden of the decision-making process. Kung magkamali ka, hindi lang ikaw apektado, pero yung lahat ng mga empleyado, lahat ng mga taong nililid mo, aasa sa'yo, kung pumalpak ka, patay na. That's the reason why, ang hirap minsan mag-decide, di ba? Dahil ayaw mong magkamali. And not only that, anong expectation ng mga tao po sa atin bilang isang pinuno? Siyempre, they expect na ikaw magiging confident ka, composed ka, you are in control, but deep inside, you and I know, hindi lahat ng desisyon natin ay magiging tama. Kaya nga, ang isa pang challenge talaga becoming a leader is what? Finding a good support system. A support system who will understand us. A support system who will never judge us. A support system who will really bring out the best in us, not the worst in us. Kasi sa totoo lang, ang hirap din magtiwala sa ibang tao. Agree? Kaya nga, para sa mga taong nakaka-relate po sa akin, no? Kaya tatanungin ko po katulad nila Pinky de la Fuente, Carme Official, at the same time, Fred So Travel Vlog, kayo ba ay nakakaramdam ng ganito? Kung kayo nakakaramdam, let me share with you some leadership lessons that can really help you. Kung ikaw ay mag-isa ka, let me suggest that you need to build a trusted network. Kailangang maghanap ka ng mga like-minded individuals who can relate with your experience. Alam mo, leaders think alike eh. Like for example, kung ikaw leader ka ng organisasyon, may-ari ka ng isang kumpanya, pag nag-usap-usap lahat yan, magkakaintindihan yan. Agree o disagree? Pag ang kausap mo, yung mga hindi naintindihan, sabihin, ay nako, sarado na yan, nako, tigil mo na yan, na-stress ka lang eh. Pero yung mga tunay na leader, nagkakatulungan sila, nagkakaigihan sila. They really support one another. They don't pull down one another, but they give ideas to one another. They validate each other. Grabe talaga. And I'm really so thankful that I'm surrounded with a trusted group of people. Not that I can be vulnerable, that I can say my weaknesses. Alam mo, mahina benta ko talaga ngayon. Alam mo, may problema ako eh. Kasi pag ikaw, hindi mo pwedeng sabihin yan sa tao mo. Madi-discourage. Hindi mo rin pwedeng sabihin sa ibang tao na hindi mo pinagkakatiwalaan. Baka machismis ka. Pero ako, meron ako isang grupo na tao na pwede ko sabihin yung katotohanan para matulungan ako. Gusto mo bang magkaroon ng ganong grupo? Kung gusto mo magkaroon ng ganong grupo, type gusto sa comment section. I highly encourage you, aside from building a trusted network ng pinagkakatiwalaan mo, join leadership groups. Engage in groups where leaders support each other. Yung like-minded talaga kayo, you provide mutual encouragement. At ito sumama ka sa grupo sana na hindi huhut-hutang ka, hindi yung parang ano yung makukuha sa'yo. Dapat sumali ka sa grupo
grupo kung ano maibibigay sa iba. It's not taking, it's giving. Kung meron kayong mahanap na grupo na ganun. And I'm really so grateful and thankful. Again, I belong to a group just like that. Na iniisip nila hindi yung what's in it for me, but iniisip nila what can I give to support. Maghanap ka ng grupo na talagang mga experts, mga experience, mga professional talaga. Or yung mga people who can really give you counsel. Alam mo, let me tell you this. The reality is this. Kung ikaw lang ang pinaka-head sa lahat ng grupo mo, you are treading on dangerous ground. Bakit po? Kasi kung wala na pwedeng mag-correct sa'yo, wala na pwedeng magsabi sa'yo na may problema ka, nako, that will be the start of your downfall. You got to surround yourself with people who can really be accountable with, who can tell you that you are crossing the line, who can tell you that you are making already a mistake. Alam mo, pag wala kang tao na nakapaligid na ganyan, nako, maniwala ka. Hindi ka tatagal dahil mahirap po maging isang leader. Kaya maybe some of you are saying, Chinky, meron bang isang grupo na talagang pwede mong pagkatiwalaan? Tapos like-minded kayo, nagsusupport kayo, at the same time may mga professional counselor. Well, if you're feeling this way, ramdam na ramdam kita. But, you don't have to feel this way. Gusto mo ba yung makasama nga yung grupo na hindi ka huhusgahan? Na meron kang matatakbuhan, na meron kang matatanungan, na meron kang makakausap at pwede mong pagkatiwalaan. Pag ang sagot mo ay yes, good news. I am looking. Ako mismo, looking for 20 like-minded people who are just like me. Ito lang kung pare-pareho tayo mag-isip, gusto mo magsuportahan tayo, magtulungan po tayo, naghahanap lang po ka ng 20. Only 20 people because I cannot give my time to everyone. So I want to form a group. However, the not so good news, this is not for everyone. Bakit naman, Chinky? Siyempre naman, mahirap po pumasok sa isang grupo na hindi pare-pareho tayo mag-isip. At the same time, probably, hindi ka pa ready. Kung gusto nyo talaga malaman kung qualified po kayo, all you need to do is just fill up a form, okay? And FYI, disclaimer lang, hindi ako nagpe-prejudge. I just want to make sure kung align ka moving forward to join the group. And if you are serious in transforming your life, ito yung gagawin mo. Please take a moment. Kung ikaw ay leader, sales leader, business leader, again, leader hindi naglilideran lang o nag-uumpisa pa lang. Kailangan may grupo ka na, may negosyo ka na. So if you want, just fill up this form. This will help me to determine if the program is a right fit for you. Kaya nga maraming salamat. Sana naman naliwanagan lahat ng mga leaders na, again, kung ikaw ay nakikinig, may negosyo ka, nagli-lead ka ng sales group, or let's say entrepreneur ka, you want to be part of my team, 20 lang po tayo. Please fill up the form and let us see if we will be a fit. Sana nakatulong tong episode na ito at naliwanagan ang mga taong malungkot. Minsan, pag kayo ay nag-iisa, ngayon hindi mo na kailangan mag-isa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.